Ngayon mag-change oil tayo. Pangatlong change oil na to. Ngayon gagamit na itong nano-moly. Sino ba sa inyo nakagamit itong nano-moly? Magandang ano ito, mga feedback eh. Tsaka dinemo to ni Sir Mel. Ano siya? Oil additives. Pampa-smooth ng mga gear sa loob ng makina. Yan. Kung gusto nyo maano yung demo ni Sir Mel, search nyo yung vlogger na Sir Mel. Search nyo yan, mga video, mga demo. Pupunta sa iba-ibang mga shop eh. Tapos nagda-demo siya kung paano gumagana yung nano-moly. Pwede rin to sa gear oil. Tsaka kahit anong langis pwede siya ilagay. Ano siya, oil additives. Tsaka dun sa gusto mag-try itong nano-moly, yung link lalagay ko lang sa comment section. Tsaka mag-comment na rin kayo kung anong feedback niyo sa nano-moly. Yung last change oil ko, may sobra akong 350. Tapos ngayon, magkakasobra din yung 1 litrong binili ko. Kumbaga, yung tira ngayon, tsaka nung last, pwede kong gamitin sa sunod na change oil ko. Ngayon, gagamit tayo ng tantiameter. Sa isang bote kasi ito, sa 1 litro. Ngayon, tantiameter lang gagamitin natin para sa 650. Tapos yung natitira, ilagay sa gear oil. Ngayon ito, tatanggalin natin yung drain plug. Nga pala, mabilis nga pala mabilog yung drain plug na to, kaya dapat pag sisikipan nyo, huwag masyadong masikip, yung tama lang, kasi mabibilugan kayo yan. Itong drain plug to, pangalawa na yung kasi na bilugan ako nung nakaraan. Tsaka pag tanggal pala ng drain plug, siguraduhin nyo yung yung o-ring. Baka mimiya kasi sumama dun sa langis, hindi nyo makita. Tapos pagbalik nyo, tatagas yung langis niyan pag wala yung o-ring. Dito nga pala gagamit ako ng blower para medyo masid-sid yung mga langis-langis. Kung wala mga blower, okay lang. Kaya padyakan yung kickstart, makakatanggal din yung mga ninakatay yung langis yun. Pero sa akin kasi meron akong blower, kaya binablower ko na rin. Ito yung sa drain plug, linis-linis muna bago ikabit. Tsaka palala ulit. Huwag nyo sisikipan. Tamang higpit lang. Kung ayaw yung magsisi, masisilsil yan kapag bumilog yan. At dito sasalin natin yung langis, yung may kasamang nano-moly. Pagkatapos na dito syempre sa gear oil naman. Itong gamit ko yung sa Shell, 120 laman yan. Tapos lalagyan mo ng kaunting nano-moly. Kaya lang sa gear oil ng Bergman ay nasa 50 ml lang. Kaya ang gagawin ko, tantiameter na naman. Ay, tanggalin muna natin ito. Ngayon, dito naman tayo sa oil indicator niya. Mapapansin nyo, hindi pa rin naalis yung oil logo niya. Na ibig sabihin na kailangan magpalit yan. Tatanggalin natin yan, i-reset natin. Kailangan natin patayin. Tapos, dapat naka-hold yung ito, yung select. Naka-hold yan, tapos papaandarin nyo yung i-on nyo pala yung ignition yan. Habang nakapindot yan, select. Okay, ngayon i-on na natin ha. Pagka on yan, magbiblink yung yung oil indicator hanggang sa mawala yan. Okay na.
nawala na yung oil indicator niya, ibig sabihin na-reset na yun. Ngayon naman, kung gusto nyong ibahin yung interval niya, kumari i-1.5 odo, lalabas na yung oil indicator. Ang gagawin nyo, i-hold nyo lang itong select, pero dapat yung kilometer nyo, yan, yung kilometer, ay yung overall na kilometer na odo. Huwag yung trip A, huwag yung trip B. Dapat yung pinaka overall odo nyo. Tapos pipindutin nyo yung select, ididiin nyo yun. Pagka-diin nun, lalabas yung interval. Tapos yung select and adjust naman, ay yung pwede yung baguhin yung up and down yan. 500, 1,000, 2,000. Kayo na mamimili. Pagkatapos yung mamili, hold yung dalawang yun, didiin nyo lang hanggang sa mag okay na. Okay na? Okay. Tapos hanggang dito na tayo. Babush.